We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mga tricycle driver ug security guard nagrambol sa Zamboanga City tungod matud pa sa bangi sa parking. Kapin 400 ka panimalay sulod sa kampo sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City nakatakdang gubaon. Mga apektadong residente nanawagan og relokasyon. Dalan sa usa ka village sa Barangay Maa, Davao City, gisirad-an sa Homeowners Association. Maablihan ka kini alang sa mga motorista nga moagi sa lugar. Og kapuso heartthrobs Christopher Martin ug E.A. Guzman mitilaw sa gibida nga bulad sa Barangay Kalumpang, General Santos City ug nakisadya sa 15th Bulad Festival. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Andam matud pamutuman ang Police Regional Office 11 ugaling dunay formal nga mando sa pag-aresto kang Pastor Apollo Kibuloy tungod sa wa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa mga akusasyon bato kaniya. Ani report ni John D. Esteban. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Alden Delvo, andam ang PRO 11 nga mutuman sa kun unsa man ang mando kalabot sa pag-aresto kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kini human gimando sa Senado ang pag-aresto kaniya kay wala mitambong si Kibuloy sa Senate hearing sa aligasyong sexual abuse ug human exploitation sa pipila niini ka miyembro batok niya. Apan sumala ni Brigadier General Delvo, wala pa sila makadawat og formal nga mando. Hinihintay lang namin if ever really there is. But sa ngayon, wala pa namang kaming document na nagsasabi na the Senate have ordered the arrest. But then again, if kung meron, we will do the necessary and legal and proper ways to implement it. Sa karon, parayon daw ang ilahang intelligence monitoring kalabot sa gikahimutangan ni Kibuloy. Mausab ang tubag sa Aviation Security Unit, Region 11. Well, as soon as na meron pong documents, i-implement po namin yan. Pero may mga ginagawa rin naman po kami, sabi po nga ni ma'am, na yung mga intel report, kami naman din po is nagmo-monitoring lang and nagsusupervise. Kasi on top of the news na din naman kami, alam naman namin yan na nasa media, nakalabas naman. And then yun nga yung Senate hearing na hindi nag-attend si Pastor, minomonitor din namin yun kung ano na po yung kalagayan ng situation ng cases po or complaints sa kanya. Si Kibuloy ang kanhi spiritual advisor ug suod nga higala ni kanhi President Rodrigo Duterte. Kahinumduman nga gisamon si Kibuloy sa komitiba ni Senator Risa Contiveros nga mutambong sa hearing niadtong Martes, Marso 5 aron tubagon ang akusasyon batok niya. Apan no show ang pastor. Hiroon daan ang mitubag si Kibuloy nga sa korte ra siya mutambong kalabot sa reklamo ug dili sa Senate hearing. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI nagpagawas na og official statement kalabot sa ilang gipagawas nga notice of disconnection sa Cagayan de Oro City Water District. Gipamugos gyapon sa COBI nga kinahanglang bayaran sa COWD ang ilang utang. Ani ang report. Adlawng Miyerkules, March 5, nagpagawas ang official statement ang Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI sa ilang pahayag kalabot sa kapin 400 billion pesos nga utang sa COWD. Base sa ilang pahayag,
Ilang gibarugan nga kinahanglan musubay ang Cagayan de Oro City Water District sa ilang obligasyon sa kontrata nga ilang nasabutan niadto pang 2018. Kini mao ang saktong pagbayad sa ilang nasabutan base sa kontrata. Matod sa COBE nga ang kalangan sa pagbayad sa COWD sa ilang mga balay ronon naghatod og problema sa ilang buhatan, ilabi na nga aduna sab sila'y mga obligasyon. Gawas nga delayed ang pagbayad sa COWD, kulang sab kuno ang ilang ginabayad sa nasabutang cubic rate per meter. Subay kuno sa bulk water supply agreement kung BWSA nga nagsugod niadtong January 2021 hantod karong tuiga, kulang ang ginahatag sa COWD matag tuig. Pagpasabot sa COBE, ang mga automatic adjustment sa rate nga ilang ginapatuman nahisubay kuno sa inflation og presyo sa mga materyales nga ginagamit sa ilang operasyon. Gipamugos gyapon sa COBE nga bayaran sa COWD ang ilang mga balay ronon aron magpadayon pa ang ilang pag-supply og tubig sa tanang residente ug establishmento sa Cagayan de Oro City. Apan daan ang gipahayag sa COWD nga wala sila nalapas sa bisan asa nga probisyon sa ilang kontrata. Ugma adlaw nga Huwebes, nakatakdang ipahigayon ang special committee hearing sa Cagayan de Oro City Council aron hisgutan ang mga posibleng solusyon sa problema sa COBE ug COWD. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pagrambol sa pipila ka security guard ug tricycle driver gawas sa usa ka mall sa Zamboanga City. Nahulikam. Ari report ni Krisa Dapitan. Sa video, makita ang upat ka tawong ginauwang ang duha ka lalaking nagsinumbagay. Apan samtang ginauwang ang mga lalaki, makita kining laing lalaki nga gabit-bit og bolo og gipanghadlok ang mga tawo sa palibot. Gani, gisikaran pa niini ang barikada sa lugar. Apan wala gihapon na undang ang pag-uwang sa duha ka lalaking nagbugno. Taod-taod, makita na sab ang lalaking nagbitbit og bolo nga subling ng hadlok sa mga tao sa lugar. Gisumbag pa niini ang usa ka security guard kinsa nakaikyas sa hitabo. Human ang pipila ka minuto, gipasa niini ang bolo sa kaubanan nga mauna puy ng hadlok sa mga tawo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasayrang mga security guard ug tricycle driver ang nagrambol sa usa ka mall sa Governor Camins Road sa Zamboanga City pasado alas 9 sa gabi adlawng Martes. Nagkabangi matud pa ang duha ka partido tungod lang sa parking sa mga tricycle gawas sa mall sa syudad. According ni ma'am no, sa ground, sa mga witnesses na nakita na lang nila na nag-aaway, and pwede kasi ma'am masyadong magulo yung area niya. Alam naman natin na inaayos din yan ng mga security guard dyan. Possible ma'am ito is sa mga parking dyan sa harap ng mall. Ang insidente nakaabot na sa lokal nga kagamhanan og naalarma kay dunay bitbit nga bolo ang usa sa tricycle driver nga nalambigit sa rambol. Busa, ipatawag sa City Administrator's Office ang mga lider sa Tricycle Association sa syudad aron magkapulong. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa maong mall apan wala pa kinitubag. Wala pa sab mihatag og pahayag ang mga nalambigit nga security guards. Dese DB at China, no? Dali kita direktiba itamen, no? Puska ko na sa mga tricycle drivers yan na invuelto o sa trouble. One of these days, lama kita dialogue ya también otra vez con el mga líderes del mga tricycle association aquí na ciudad, no? Para hacer también sila nila obligasyon, no? Con el mga miyembro nila, mga special mga drivers. Hinuon, gipasalig sa kapulisan nga ilang pangitaon ang tanang nalambigit sa kagubot aron masuta ang tinubdan sa ilang bangi ug aron makasuhan ang nagpasiugda niini. Having a vivid weapon sa public is a crime. No? Pinapaalam natin ito sa investigation na din, binibigyan natin yung authorities sa kanila na maghanap ng investigation at kasuhan kung sino man dapat kasuhan. Pakulong. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Kapin 400 ka mga pamilya sulod sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City ang gikabalakan nga mawad-an og panimalay. Human nagpagula ang korte og writ of demolition. Mga apektadong residente nanawagan og tabang sa Cagayan de Oro City LGU. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Emosyonal nga miatubang sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang 37 anyos nga si Eme Oligario. Human nga gipapahawa na kauban ang laing 427 ka pamilya gumikan na sulod ang ilang mga panimalay sa dulan 42 hektaryang luna nga gideklarang military reservation sa Camp Edelberto Evangelista, 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Saysay ni Amy, diha na siya gipanganak hantod nga naminyo. Manginadlok sila nga kuha ng kurinti. Kuha na ka ng tubig, ang internet niya. Siyempre ang mga bata, eskwela biya, need kayo gyapon na sila, mga basic necessities na ito. Paninglalo niya. Loy lang ko sa kumama, sa kong ginakalat kay mga senior citizen na biya. Sumala sa mga kadagkuan sa 4th Infantry Division nga dugay na nga panahon silang nagpasidaan sa mga residente sa lugar nga bakantihan ang maong luna. Dugang pa sa opisyal nga tuig 1937 pa dihang gideklara ni former President Manuel Quezon nga military reservation ang kapin usa ka gatos nga hektaryang nahimutangan sa kampo ug nakurat sila dihang adunay pipila ka mga residente sa lugar nga naghupot na og mga titulo. Nagkaroon ng desisyon ng korte, yung Regional Trial Court na na pinaboran ang civilians, no? Pinaboran. So, umakyat tayo sa Court of Appeals. Ganun pa rin, pinaboran din ang mismong ang mga civilians. So, tayo ay we elevate the case to the Supreme Court. And for the longest time, for more than 50 years nga, so November 2013, the decision of the lower court and the Court of Appeals was reversed and set aside. Dugang pa sa mga opisyal nga midagan pa og siyam ka tuig, sukad nga nagpagawas og mando ang Korte Suprema. Una na kansela ang mga titulo sa pipila ka mga residente ug karon nagpagawas na ang Regional Trial Court Branch 17 sa Cagayan de Oro og writ of demolition. One of which na ating kinumit during various dialogues is to provide manpower and transportation assistance if they choose to vacate voluntarily their premises. Sa kabahin sa Barangay Patag Council, naningkamot kuno sila nga matabangan ang mga maapektuhang mga residente sa maong demolisyon. If there is a demolition, there should be relocation. And that is what I stand for. Our city mayor, Honorable Rolando Clarex, is also working for the relocation sites as he promised. And what I are also doing here in the barangay is we're also facilitating. Gani, ang ato gani, mga nga NPA, pag once mo balik loob, gina sila, tagaan gina sila og plaster. Na, unsa na lang kami, nga nag-serve, magyapon ang among ginikanan. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gisirado sa Asosasyon sa Homeowners sa usa ka village sa Barangay Maa, Davao City ang dalan nga sakop sa ilang lugar. Atong sanaw nagdetalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, nakasabutan matod pa ang barangay sa kabahin sa homeowners nga madistorbo sila sa kasaba sa matag dunay moagi nga sakinan apan hatagan matod pa kini og kasulbaran. Ang Davao City Transport and Traffic Management Office nagmando na nga paablihan ang maong dalan apan i-regulate ang dagan sa trapiko ingon man sa limitadong kapasidad lamang. Sa entrada pa lang, pasulod sa usa ka village sa Barangay Maa, Davao City, kung gikan sa Maa Bypass Road, dunay nakamungtar nga pahibalo. Bawal mosulod, sanglit dunay pagsirado sa unahan. Gani, dunay gideploy ng mga personahe sa barangay aron maoy mo abiso sa mga motorista. Gibutang gud mi dire aron sa pagbadlong sa mga sakyanan aron dili mahinayak sila sulod kay kung maabot sila dito dapita, ubalik magyapon sila. Nya layo-layo biya. Nya maglisod na sila og backing dito. Tuod man, pag abot na sa duol, nga dunay mga balay, makita na ang babag sa dalan. Base sa nakaplastar nga advisory, nga gimungtar nila ni ining bakal nga giharang nila sa dalan, nakalatid nga epektibo February 29, sarado ni kini nga private road alang sa pag-agi sa publiko. Usa sa mga bugat nga rason nga nakalatid dinhi, wala matud pay legal deed of donation.
Gipaningkamutan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa Homeowners Association apan duna matud pay gilakaw ang ilang presidente. Apan dugang nakalatid sa maong advisory nga dili haom ang village road ug environment alang sa 24 oras nga two-way traffic. Wala sa matud pay konsultasyon sa homeowners, una ang pagpatuman sa road project ug ang giingong proyekto kay drainage lang. Sumala sa barangay, giendorso nila ang pagpasemento sa dalan sa City Engineers Office o DPWH. Humana sayrang, dunay deed of donation gikan sa kanhing grupo sa Homeowners Association niadtong tuig 2008. Ang pagpasemento agig tabang sa barangay tungod sa kadaghang reklamong nadawat nga lapok og wala nagiatiman ang dalan. Ang katong deed of donation ni Mr. Gamil, which is signed po sa mga more or less 40 ka members, wa nila gi-recognize kay sila dang original nga kuan nga asosasyon. Nga matong ginan ako man kung illegal ning kuan ni Mr. Gamil tungod sa inyong conflict. Anong pagtibilog ng ponmero wa man mo ingon nga di day mauni nga deed of donation. Nagkadayalogo na matud pa sa barangay ang mga opisyal sa homeowners uban sa city government, pinaagi sa Davao City Transport and Traffic Management Office. Motong ingon si Colonel Labudi nga na naman ang dalan kay naman tayo city ordinance nga kuha sa Davao bay bisag unsa na siya ka private pwede kun abrihan na sa mga basis nga mga private nga dalan nga gisirad-an abrihan gyud para sa public interest. Sa kopya sa sulat sa City TMO adlong Martes, nakalatid nga gimando ang pagpaabli sa gisradong dalan isip agianan sa publiko nga magsilbing alternatibong ruta sa mga sakyanan samtang huot ang dagan sa trapiko sa Maa CP Garcia intersection tungod sa ginatukod nga flyover. Hinoon, nakalatid sab nga paablihan ang dalan sa limitadong kapasidad. Ginarekomenda nga temporaryong ipatuman ang one-way traffic gikan sa Maa padulong sa Maa Bypass Road gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi ilang. Bawal ang pag-agi sa dagkong trucks, buses ug pampasaherong vans ug ang pag-install og slowdown ug speed limit 20 km/h signs sa lugar. Gipasalig sab sa City TMO nga mag-deploy sila traffic enforcers alang sa pagmando sa dagan sa trapiko sa maong lugar. Sara gi-forward na matod pa sa barangay ngadto sa product leader ang letter gikan sa City TMO nga magitahasan sa gumawa mo forward ngadto sa Homeowners Association apan wala matod pa kini gidawat kay buot sa Homeowners Association nga naka-address gayud kanila ang letter nga gikan sa City TMO. Busa sa karon gi-advise na sab sa barangay ang City TMO nga magbuhat og bag-ong letter nga naka-address gayud sa Homeowners Association aron nga mahibalo sila kung unsa ang gimando sa ahensya. Ang barangay sa karon anda matod pa nga magmontar og mga signage aron magiyahan ang mga motorista o galing ablihan na ang dalan sa publiko. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Gibisita sa Japan International Cooperation Agency kung JICA ang ilang mga proyekto sa Bangsamoro Region. Atong sayron ang detalye ni Ede sa live report ni Abby Caballero. Abby? Cyril, mapasalamaton ang mga mag-uuma ug mga estudyante sa BARM sa tabang sa mga proyekto sa Japan International Cooperation Agency o JICA sa kalambuan sa agrikultura sa rehiyon. Kapin 20 na katuig isip mag-uuma si Galila Midtimeg. Siya ang usa sa mga leader sa Farmers Association sa Barira, Maguindanao del Norte. Sumala niya pipila na sila kahigayon na pakya sa ilang mga pananom, sanglit kulang ang ilang kahibalo sa farming. Lakip dinhi ang sobra nga supply. Busa napugo sila nga ibaligya na lang sa mas ubos nga presyo ang ilang mga produkto. Apan dako matud pa ang kabag-uhan dihang duna na sila'y managlahing training. Ang maong mga training gipondohan sa Japan International Cooperation Agency kon JICA. Nabibintan pero mababa yung presyo baka sa siyempre may stock na sila nakakuha na sa iba. Malaking babonin ko dito yung pag-training namin sa market survey po tsaka kung paano gamitin ng tama yung mga pesticide. They just grow and sell. Hindi lang po sila basta-basta magtanim, kundi ang itatanim lang po nila yung alam nilang may benta. Sa karon nagunang produkto nila ang pipino, talong ug kalabasa. Sumala sa direktor sa Research and Development and Extension Services sa BARM, dako gayod ang tabang sa mga proyekto sa JICA sa agricultural sector sa rehiyon. Malaking tulong sa mga magsasaka natin lalo na doon sa mga
high value crabs farmers natin. Ito ay demand-driven approach. Kung ano yung demand sa market, yun yung itatanim natin. Samtang gibisita sab sa JICA ang IBN Taimia Foundation Academy Incorporated sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang maong tulunghaan, proyekto sab sa JICA nga nag-operate sugod ni adtong 2010. Usa sa estudyante sa maong tulunghaan kaniadto si Garay Mijahadin. First year hangtod fourth year high school siyang nag-eskwela sa maong tulunghaan. Pag-graduate niya og kolehiyo, mibalik siya sa maong tulunghaan na isip teacher. Ug pipila ka tuig ang milabay na promote kini isip principal. I'm so proud na isa ko sa mga alumnus, isa ko sa product and naging first beneficiary ng JICA. It is an honor for me to give back to the school. At the same time, para mas marami pa tayong mga students ng Bangsamoro na ma-develop and of course maturuan. Kung wala po yung Japanese Embassy, wala din po itong school namin, hindi po ito mapapatayo. Samtang gikalipay sa JICA nga napahimuslan sa mga residente ang ilang mga proyekto. Cyril, nang hinaot ang JICA ug ang Japan government nga magkugigayod sa ilang panginabuhi ang mga benepisyaryo sa ilang mga proyekto. Lauman matud pa nga magpadayon ang suporta sa Japan government alang sa food security ug livelihood sa BARM. Cyril. Alright, daghang salamat Abby Caballero. Ang bulan sa Marso, bulan sab sa kasaulugan, sa katungod ug pag-ila sa kababayen-an. O kini gihimug-atan atol sa kick-off ceremony sa Davao City Police Office sa ilang aktibidad alang sa pagpanalipod sa katungod sa kababayen-an. Ang report ni John D. Esteban. Unsa ba ang kaya sa mga babae nga dili kaya sa lalaki? O di ba unsa ang naa sa babae nga wala sa lalaki? Ato pangutanon dinhi sa Barangay 31D. Happy Women's Month, ma'am. Unsa ang naa sa babae nga wala sa lalaki? Ang kaisog. Naman po'y babae nga isog. Isog. Isog ang kaisog. Ang pagpaningkamot sa parehan anak. Panganak siguro. Isog mo lang, laba. Sila mo gina. Sa babae gina. Oo, sa babae gina. Pag-atiman. Atiman. Ang pag-atiman sa mga bata. Saya dili naman kaya sa lalaki. Pero sa pagkakaroon akong nabawan, marag pantay na siguro karon. Apan labaw pa ni ana ang bili sa kababayenan. Ang kababayenan dunay katungod ug dakong taha sa katilingban. Mao na ang ginasaulog ang tinuig nga Women's Month matag bulan sa Marso. Aron kini mapahinumdom ug parayong ilhon subay sa Proclamation number 227 series of 1998. Adlong Lunes ang kick-off ceremony sa selebrasyon sa nagkadaiyang ahensya o opisina alang sa kababayenan. Usa na diha ang Davao City Police Office, opisina nga gidumina sa kalalakinan. Nahimong guest speaker si retired Police Colonel Royina Garma, kinsa nangulo sa nagkalain-laing unit sa Davao City Police Office kaniadto ug nahimong head sa Philippine Charity and Sweepstakes Office. Iyang gihimugatan ang katakos sa kababayenan sa law enforcement ug ang pagpanalipod sa katungod sa kababayenan alang sa pagtagamtam sa malinawong pamuyo sa syudad. Kinahanglan usab daw nga ipadayon ang pagbawal sa pag-discriminate sa mga babaeng pulis sa organisasyon ug mag-abli pa og oportunidad sa kababaihan. We empower not just ourselves but also women and provide them with equal opportunities. We unlock their full potentials, talent, and creativity. This benefits not just the individuals themselves but also society as a whole. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga agricultural products sa Samal Island gibida sa pagbukas sa Agri-Trade Fair. Produksyon sa mga farm commodities sa isla mitaas sumala sa Samal Island Agriculturist Office. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Opisyal na nga giablihan sa Peña Plata, Samal Island ang Agri-Trade Fair atol sa selebrasyon sa 26th founding anniversary sa isla. Gitambungan kini sa 16 ka commodity associations sama sa mga backyard fish pond operators of livestock sa isla. Tumong sa maong aktibidad nga mabida ang mga agricultural products sa Samal Island. To promote what is in the island, no? Natay mga other commodities, no, na medyo
ug moingon ta competent pod no sa ato ang global market. Usa sa mga produkto nga ginapasigar po sa isla mao ang mangga. Sumala sa City Agriculturist Office adunay pag-usbaw sa produksyon sa ilang mangga. Niadtong 2023, kapin 2,000 metric tons sa mangga ang ilang na-produce. Mas taas kini tandi sa tuig 2022 nga naalang sa kapin 1,800 metric tons. Generally medyo nitaas ang atong production ro no. Despite katong ginaingon nato nga natay El Nino, pero si Island Garden City of Samal is dili kay siya nga naka affected with the El Nino phenomenon for this year. Dakong tabang usab alang sa mga mag-uumang si Gregorio nga mabida ang iyang mga produkto nga mangga pinaagi sa maong Agri-Trade Fair. Para sa kuha number 1 ang Samal. Kay ako gyud mismo ang nagama sa mangga, ako pud ang nakamismo nga nakaibalo ang mga tao nga unsa gyud ang ato ganing madungog sa mga tao nga lasa gyud ang mangga sa Samal. Gani, naginaot kini nga unta mo barato na ang mga kemikal nga ilang ginagamit sa pagpananom og mangga. Aron mas mudaghan pa ang ilang produksyon. Mahal gyud ang mga chemicals, nagtaas niya karon ang atong mangga. Kung di magparehas ang presyo sa atong mangga, naiubos na itaas, depende sa market, depende sa production ang nahitabo sa tuwa sa mangga. Apan nagpabiling bahagi hapon ang daot nga panahon. Susama na lang sa nasinati nga sa gunsong pag-ulan sa milabayng bulan kung asa dunay bahin sa ilang manggahan ang nangadaot. Hinoon, gipaniguro sa City Agriculturist Office nga aduna sila'y giandam nga mga mitigating measures inig dunay pagdaot sa panahon. Naapod tay coordination with the regional office and the provincial government pod no. Kay I think mga last month no, medyo na ay portion sa tuang rice production area nga naapektuhan sa baha. Pero naana tay mga mitigating measures sana no, ang katong mga affected nato na ato nang coordinate with DOLE, DSWD, and then of course ang provincial government. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nasakbit sa otoridad ang kapin 3 billion pesos nga kantidad sa smuggled ka sigarilyo sa kadagatan sa Santa Cruz Island, Zamboanga City. Naharang sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company ang usa ka bangka nga dunay kadudahang kargagmento ato sa gipagayong Seaborne Patrol sa kadagatan sa Santa Cruz Island, Zamboanga City adlong Martes. Diyang ginikisa sa otoridad napalgan ang ana sa 120 ka master cases sa sigarilyo nga mokantidad og kapin 3.4 million pesos. Wala usab mapakitang legal nga dokumento ang tripulante sa bangka nga 22 anyos ug 26 anyos nga pulos residente sa shipyard Tabuk, Maluso, Basilan. Sumala sa 2nd ZCMFC gikan sa probinsya sa Basilan ang mong bangka. Ang mga nakumpiskang sigarilyo gi-turn over na sa 2nd ZCMFC ngadto sa Bureau of Customs 9 lakip ang mga dinakpan nga posibleng magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act. Nadanyos ang atubangang bahin sa Malasakit Center sa Zamboanga International Airport hubad kini aksidenteng nabanggaan og usa ka sakyanan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangabuak ang glass walls ug nadanyos ang usa ka haligi sa atubangang bahin sa Malasakit Center sa Zamboanga International Airport human nabanggaan sa usa ka SUV pasado alas 9 sa buntag adlawng Lunes. Gani, mayong pagkaguba sa atubangang bahin sa sakyanan nga gimanihuan sa usa ka 48 anyos nga babaeng residente sa Barangay San Roque, Zamboanga City. Hinuon walay naangol sa insidente gawas lang sa driver sa sakyanan nga nakaangkon og pangos sa bukton og gitambalan na. Sumala sa Zamboanga International Airport Police Station, unang gimanihuan sa bana sa babae ang sakyanan. Dayon minaog sa airport ang bana, busa ang babae ang mipuli og drive. Apan, nawadan kini og control maong nabangga kini sa maong building. Nakalimutan niya ibaba yung handbrake. So, tapos bumuelo siya. Ayun, nag-speed up yung sasakyan. Dumiretso doon sa Malasakit Center. Matod sa ZIA Police, may pasalig ang babae ngadto sa Kaap Region 9 nga abagahon ang pagpaayo sa nadanyos nga bahin sa building. Wala na sab kini miluwat og pahayag. Sa kasamtangan, ginasuta pa ang kinatibukang danyo sa building ug sasakyanan. Painumdom sab sa kapulisan. Sa lahat ng motorista natin sa Zamboanga City, ingat lang po, especially pag may mga automatic yung ating sasakyan. Basta pag sa airport po, dahan-dahan lang po tayo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. na ospital human nga nabunal ang iyang ulo diyang maaksidente ni adtong weekend.
Daling gidala gadto sa ospital si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. human kini aksidenteng dadalin-as samtang ana sa Camiguin Island diadtong weekend. Sigon sa Pro-10, may bisita si Layog sa Camiguin alang sa scheduled surprise security inspection niini sa maong probinsya. Nahuman na ang inspeksyon o ganahan na kini nagpahuway diyang nahitabo ang aksidente kung asa na bunal ang iyang ulo. Hinoon ana matod pa kini sa maayong kahimtang ug padayong ginatabalan sa mga eksperto. Actually, padayon ang ato ang mga operation, padayon ang trabaho sa kapulisan. No? Wala kini naka-balda sa mga trabaho sa ato ang kapulisan on the ground. Malampusong nabalik sa kadagatan ang usa ka balyena nga napadpad duol sa baybayon sa Barangay Matina Aplaya, Davao City. Kiniguban pang balita ang hatod ni Argil Relator. Napadpad doon sa baybayong sakop sa Barangay Matina Aplaya, Davao City ang usa ka balyena Miyerkules sayo sa buntag. Unang nasulod matod pa kini sa net sa fish cage. Ginalantaw sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 nga pagkaon ang hinungdan nganong naabot sa lugar ang balyena. Posibleng giukod sa maong balyena ang mga gagmay nga isda padulong sa mabaw na ug naabtan sa low tide. Ikaduhang beses matud pang gisulayan kini og dala sa lalom sa nakakitang mananagat apan ni balik gihapon. Sa ikatulong higayon na kini malampusong na-release. Gatent na mo release dito dapit sa medyo lalom-lalom na, more or less nasa 40 to 50 na feet na siya. Then okay naman ang iyang movement. So pag-release, kusa na siya nag-swim. Then nag-standby mi dito sa laot, more or less mga 30 minutes. Then after that, wala naman siya nagpakita. Ginasuta pa sa BFAR 11 kung unsa kining klase nga species. Parayon sa ilang monitoring, basin mo balik sa baybayon ang maong mananap. Sa Kidapawan City, daling giduulan og rescue sa usa ka mag-uuma ang usa ka crested serpent eagle nga iyang nakitaan nga giatake sa mga uwak sa barangay Luyimin. Iya dayon kining gi-turn over sa Wildlife Rescue Operation Team. Hinoon, walay nakit-ang mga samad ubon og salawas sa maong agila. Human ang pipila ka adlaw nga assessment ug observation, dali kining gibuhian sa iyang natural habitat. Sa Parada, Davao del Sur, patay na diyang nakaplagan sa mga residente sa kadagatang sakop sa Purokmarang, Barangay San Isidro ang usa ka pawikan Martes sa buntag. Nakadawat matud pa og report ang Coast Guard Substation Parada gikan sa usa ka opisyal sa barangay nga dunay nakitang pawikan nga napadpad sa baybayon. Dihang girespondihan, nasuta nga patay na ang maong pawikan. Wala pa nasayran kung unsay hinungdan sa kamatayon ini. Gibana-bana ang nasa 20 kilos ang gibuaton sa maong pawikan. Gilayong gi-turn over sa Municipal Agriculture Office ang maong pawikan alang sa saktong disposisyon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gila na ang bagong Ginoong Kalumpang 2024 nga kabahin sa mga aktibidad sa 15th Bulad Festival sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ato sa pageant night, nag-perform sab sila Kapuso Heartthrobs Christopher Martin ug E.A. Guzman. Atong silipon sa report ni Jestody Humamil. Gipabilib o gipainit sa 14 ka mga Ginoo ang intablado og mga supporter nila atol sa Ginoong Kalumpang 2024 dungan sa 15th Bulad Festival sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Sa ilang festival attire, ilang gipakita ang nagunang panginabuhian sa Barangay Kalumpang, ang pagpanagat. Sa swimwear, naglanog-lanog gayod sa venue. Dayon nga gipili ang top 10 nga misalang sa formal wear. Sa preliminary interview, nagpakita sa ilang kahanas sa mga candidate aron makasulod sa top 5. We are made by those progress. We are made by those process. Sa ulahi na piling Ginoong Kalumpang 2024 ang 23 anyos nga si Joshua Salce, usa ka licensed agriculturist. Thank you, Lord. Yun na talaga masasabi ko, thank you, Lord. You know, as a licensed agriculturist by profession, and Barangay Kalumpang is known to become the Bulad area here in General Santos City. But my advocacy will focus more on farmers because I really wanted to show everybody the importance of agriculture in our community. Samtang atol sa pageant, mas nahugyaw ang audience diyang giharana ni Kapuso Heartthrob Christopher Martin. Samtang nagpakitang kilasab sa iyang dance move si E.A. Guzman.
Actually, fan na mag-unit ko ni EA even before pa. Ganyan, nakita ko siya personal. Ang gwapo pala niya. Kaya nag-enjoy yun ang tanan. At the same time, lingaw siya. Pinaabangan naman sila kay para mabala na to kung tinuod bagid nga gwapo. Nagpasalamat sab sila Christopher ug EA sa mainitong pagdawat kanila sa ilang fans. Grabe yung energy ng mga kapuso natin dito sa Kalumpang General Santos. Nakakahawa yung energy nila, and at the same time, sana napasaya namin kayo at maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Iba yung yung adrenaline, yung mainit na pagtanggap ng mga kapuso natin dito sa Gensan. Una niini, nakigduyog sab sila sa bulad making contest ug wala nila gipalampas ang pagtilaw sa nagkadaiyang potahe sa bulad. Masarap, no? Pero syempre, ako personally mahilig ako sa maalat, pero na-enjoy ko siya at the same time. And meron lang mga tumatak sa amin ni Christopher ng mga talagang dishes doon. Ako, for me, tumatak sa akin yung kaldereta. Oo. First time mo na? Oo, first time yun. Ako din kanina, sabi ko may favorite na ako. Kung nakita nyo kanina may nag-video, ulit-ulit ko siyang kinakain, yung dilis. Oo, dilis. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon, pero yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat. Gourmet dilis. Nagdala po ako ng isang jar doon sa hotel. Giimbitahan sab nila ang ilang fans nga suportaan ang ilang mga serye sa GMA. Ayun, sa lahat po ng mga kapuso natin dito sa Kalumpang General Santos, sana po suportahan at panoorin nyo ang Lilet Matias Attorney at Law. Everyday po yan, Mondays to Fridays sa GMA Afternoon Prime, and Bubble Gang every Sunday po, 6:15 p.m. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusubaybay na makiling. Yes, ito po, gumaganti na po si Amira. Ito na may pinaghihintay natin. Sana po makasama namin kayo hanggang dulo. Mondays to Fridays po yan. Pagkatapos po ng Lilet Matias sa GMA Afternoon Prime. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.